Tuwan-tuway ka kamuting basin. Tuwan-tuway ka mga taga Marikina. Hello mga kasari. Magandang hapon po sa inyong lahat. Merienda tayo ng nilagang kamote from Batangas pa to. Fresh na fresh. Bagong hukay lang. Kailan nyo hinukay to? Kanina lang guys to hinukay. Ayan. Masasarap. Nilagang mainit-init pa. So for today's video guys is magyayaw-yaw lang tayo. Kasi ngayon guys is Saturday. Kaninang umaga kami umalis ni partner at Genstar po kami. Pero una naming pinuntahan is Pure Gold. Yes, mga kasari, nag Pure Gold tayo ngayon. Dahil may mga ilang paninda tayo dito sa tindahan na kailangan na nating bilhin. And after nun, tsaka tayo nag Genstar. So, share ko sa inyo guys na simula nung nagtaas po mga kasari ang sibuyas ng 300 pesos per kilo ay hindi na po ako bumili ng panindang sibuyas dito sa tindahan. Bakit? Yung iba, kahit mahal, bumibili sila. Ganon yung sinasabi ng ibang tindera. Ako guys, ayoko kasi ng masasabihan ako. Di ba may mga customer na, ay, 15 na yan. Ay, 10 na yan. Ang liit naman. So, ayoko ng ganon guys na yung mga customer is ganon yung sinasabi sa mga ayoko ng madaming explanation. So, simula nung nagtaas ang sibuyas, hanggang ngayon mataas pa rin, is hindi na tayo namili ng paninda dito sa tindahan. Ang meron lamang po tayo dito ay bawang. Ilang weeks na tayo hindi bumibili ng sibuyas, parang 3 weeks na. Kasi nga sobrang mahal. Kanina nga bumili si partner ng ganyan kaliliit. Bali ganyan siguro. Ganyan kaliliit. 5 peraso daw 70 pesos na. So, paano ko pa yun ibebenta dito? Kapag binenta ko yun dito ng magkano? For example, mga 15, ganyan lang kaliit. Eh, baka mapagmumura ako ng customer. Mga kasi dito yung ibang customer, mga kasari, mga ensaherada. Kaya, imbis na may stress ako, kaysyo ganto, ganyan, baka magkaroon pa ako ng kaaway dahil sa presyo ng sibuyas, dahil sa mahal ng sibuyas. So, in-stop ko muna yung pagtitinda ng sibuyas. Bumili kami guys, ayun, good news, pero na-display ko na mga kasari, nandito na sa taas. Bumili po ako ng 3 rim ng sigarilyo sa suki ko doon sa palengke. 2 rim ng Chester na pula at 1 rim ng Chester na puti. So, nagkaroon po ako ng 3 tie or 3 haba ng kape. So, ang pinili ko po mga kasari ay 2 tie ng Kopiko Brown at 1 tie ng Kopiko Blanca. So, magkano mga kasari yung extrang kita natin doon? Dahil 16 pesos ang bentahan natin ng isang twin pack. So, 160 times 3. Meron tayong 480 pesos na dagdag na kikitain sa ating tindahan kapag napaubos natin yung nakuha lamang natin na free dahil sa pagbili po natin ng Chester. So, tuwan-tuwa ako mga kasari dahil buti ngayon, ngayon Saturday, nakaabot ako meron pang papri na kape kapag bumili ng Chester. So, sa Chester lang po yun mga kasari. Kapag bumili ka ng ibang sigarilyo, wala. Sa Chester lang po siya available. Buti na lang, Chester lang talaga yung bibilhin ko ngayon. So, sa Pure Gold mga kasari, bumili lamang ako ng mga ilang biskwit na ubos na dito. So, meron lang po mga kasaring nagpa-Gcash, nag-cash out ng 2,000. So, magsasabong. Pero binata yung parang teenager yung nag-cash out. Siguro inutusan lang siya. So, bumili po ako ng mga biskwit. Hindi ko na po na-haul sa inyo mga kasari kasi wala naman talaga akong balak mag-vlog kanina kaya hindi ako nag-vlog. So, mga na-display ko na po. Buti, nakakita na ako ng kombi. Last time kasi na nag-Pure Gold silang kami, wala akong nabili na kombi kasi walang available na kombi sa silang, na sa Pure Gold silang.
So, bumili din ako ng Hansel crackers, pita crackers. Tapos ito, itong mga to, hindi ko pa nga na-display itong iba guys kasi puno na to. Yan, mga muncher, tsaka corn beets. Tapos, nagaraya, tapos yung sponge natin na laging hinahanap po sa akin. Ito. Yan, yung Zim cleaning pads. Ayan, parang ano, yung quality nito guys, parang Scotch Brite. Ayan, lagi itong hinahanap sa akin ng customer, puring-purito ng mga customer kasi umaabot talaga ng buwan bago siya masira. So, ayun, yun guys. Tsaka suka na Silver Swan. Yun yung mga binili po natin sa Pure Gold. Ano lang tayo, 944 lang yung total ng pinagbayaran natin. Tapos, sa frozen, mga kasari, bumili tayo ng 2 balot ng jumbo na bossing, king size. Yung 16 pieces ang laman sa isang balot. TJ na regular, bumili din tayo. Tapos tocino, 4 para naka-wholesale natin siya mabili. Yung tocino, bumaba po siya ng piso ang puhunan. May ano lang guys, tricycle dito sa harap. 64 yung puhunan ng tocino. Binebenta natin siya ng 75. Tapos yung jumbo na hotdog, 13 yung bentahan natin, 13. Tapos 8 pesos yung bentahan natin ng tender juicy na maliit. So total ng pinagbayaran ko guys is 746 sa bilihan natin ng frozen. Ayan, lagi ko din yan napapakita sa inyo kapag nagbablog ako sa Genstar sa palengke. So yan guys yung mga update, and then bumili din kami ng pang-ulam namin for 1 week sa palengke, mga manok, ganyan, baka, yan yung mga binili ni partner. Last time kasi isda, tsaka manok, tsaka may konting baboy, tapos ngayon baboy, tsaka baka yung binili niya. Ewan ko kung may isda rin siyang binili. Kasi guys, ganun na yung ginagawa namin. Every time na namamalengke kami, weekly, bumibili din kami ng pang-ulam namin ng pang-isang lingguhan para hindi nahirap sa pag-iisip ng uulamin sa araw-araw, kasi yun din talaga yung nagpapahirap sa sa life natin, yung pag-iisip, kasi parang naluto na lahat, natikman na lahat ng pagkain, kaya ang hirap mag-isip ng uulamin. So kapag may naka-ready na dyan sa rep, so lulutuin na lang. Ganon na lang guys yung diskarte namin para hindi na rin hassle, 'di ba, na mayat maya alis dito sa tindahan, mayat maya nagsasara kapag bibili ng ulam, ganyan. So yun, dagdag diskarte yun dito sa tindahan. Yun yung ginagawa namin para hindi bukas sara yung sari-sari store natin. So yan mga kasari yung mga update. Ngayong araw na to, Saturday, wala pa gaanong nagpapa-Gcash kasi alas 3 pa daw ang start ng sabong. So ito, first customer natin na magsasabong, yung nag-cash out ng 2,000 habang nagbablog tayo. Ang oras po ngayon is 2:16 PM, mga alas 3 pa daw ang sabong. So medyo maya-maya pa ng konti. Sana maraming magpa-Gcash ngayon. Minsan kasi guys, 'di ba, na-share ko sa inyo, may nakaka-cash out dito ng malaki pampasahod. Pero minsan kapag araw ng Saturday is nasasaktuhan na wala namang nagka-cash out. Depende. Kaya maganda rin guys, 'di ba? Hindi naman alam natin yung dagsa ng magka-cash out sa tindahan natin. Maigi na may naka-ready pa rin tayo kahit hindi natin alam na may magka-cash out ng malaki. Maganda yung may nakahanda tayo na cash on hand dyan every time, na alam natin yung, di ba, may araw naman talaga na araw na alam natin na may magpapa-Gcash talaga, tulad nung na-share ko sa inyo, Wednesday and Saturday, nakakapaldo tayo dito sa Gcash. So ngayon is Saturday, so may naka-ready ako na kapag may nag-cash out ng malaki, meron tayong mapoprovide para hindi din sayang yung kita sa Gcash. So yun guys, yung diskarte ko dito sa sari-sari store, and yan din yung ganap ngayong araw ng Saturday. So ngayon, dahil wala na tayong masyadong ginagawa, nagmimerienda tayo ngayon ng kamote na bigay ni na mother. Ayan, bagong laga. Kakainin ko na to dahil hindi daw masarap to kapag malamig na. Masarap yung medyo mainit-init pa. So kain tayo guys. Masarap siya. Kahit hindi mo na isawsaw sa asukal. Yung ganitong kulay.
Meron ko sa yung ganito, yung light, yung pagka-yellow niya. Ito is orange, yung laman niya. Ayan o. Diba? Fresh na fresh to, guys. Kapag maliliit daw yung kamote, mas masarap. Kasi nandun pa yung tamis ng kamote. So, yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Ano yan? Kaway naman. Kaway naman si mother. Ayan, may nanghihingi pa ng plastic dito. Malaki? Maliit lang.